Ang text po natin ay 2 Corinthians chapter 12. Nagsimula po ito sa verse 7. Sabi niya, and lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn of the flesh was given to me, a messenger of Satan, to buffet me, lest I be exalted above measure. So the Lord is in the business of humbling us. Though He gives us revelation, He wants it to be balanced with tribulations. Arlene, kahit bibigyan tayo niya ng revelation, ito mahirap ito. Pagka binigyan ka niya ng maraming teksto, maraming pag-aaral, bibigyan ka rin ng maraming paghihirap. Kasi baka kayo mabang. Pag masyado mo nang alam ng Sabbath School lesson, baka ang tingin mo na sa iba yung mga langgaw. At walas ka muna kung gusto ng kapwa. Kaya sasamahan ka niya ng kaunting, ipahihintulot ng Panginoon ng kaunting hirap para maging partakers tayo ng suffering in Christ. Kaya sabi niya, if one comes after me, he must learn to deny himself, carry his cross daily, and follow me. And what is the cross? The cross is an intersection between God's will and man's will. Sino mga kapatid ang may gugustuhin na mawala ng pera? At ito yung maging pasanin. At ngayon mga kapatid, pandemic, napakarami kong mawala ng pera. Lalo na yung mga akala kasi namin, ang sabi kasi kanina, speaker kapatid, dito sa probinsya, pag nawala ka ng pera, dyan sa gilid-gilid may makakain. Pero pagka nasa syudad ka mga kapatid, nawala ka ng pera. Pwede naman mamaya. And yet, we must understand Sino? nakasama po mga kapatid ng paglagong spiritual ay paglago din sa karanasan. And spiritual growth is not only head knowledge. Ang spiritual growth mga kapatid ay hindi lamang po paglago sa kaalaman o tinatawag natin Pwede mental naman assent. mamaya kasi yung mga bata baka madisappoint. Paglago sa kaisipan. Spiritual growth ay paglago sa karanasan. At ang pinakamahirap na karanasan mga kapatid, the school of Christ is when you try to walk according to Christ's path. And Christ's path is via doloroso. Pwede naman mamaya. Kalbaryo mga kapatid. Kalbaryo. Every Christian must walk his own Calvary in order to fully understand what it is to be a Christian. Sabi ni Pablo, Sabat pa rin naman mamaya. Pwede pa rin. and lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn of the flesh was given to me, a messenger of Satan. Hindi Diyos ang nagbigay mo ang messenger of Satan. Ipinahihintulot lang ng Diyos kagaya ni Job. So sino mga kapatid ang instigator? It was Satan. Pero hindi insecure ng Diyos na paranasin tayo ng paghihirap. Bakit? He knows that He will be there all the time. Kapatid, sa tingin nyo, nung ang Panginoon sa Kristo'y dumanas ng krus ng Kalbaryo, wala ang Diyos. Walang Ama. He was there, covered by the clouds. He was there, covered by the clouds. He wants to comfort His Son. But the comfort was already there ahead of time. Binigay na ng Diyos ang kanyang comfort ahead of time. And where is it, that comfort? From the Word of God. At ang comfort mga kapatid, ang sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, for the joy that was set before Him, endured the cross, despised the shame. Mga kapatid, have you come to the point that you have so much joy that even if you are suffering, you are still comforted? At ito pa,
And you are just despising the shame. Mga kapatid, ang pinakamahirap sa lahat sa kultura ng Pilipino yung mapahiya, di ba? Pinakamahirap sa lahat yung mapahiya. At kapag ka naipahiya mo ang isang Pilipino, tatandaan ka niya. Gawin mo na lahat, huwag mo lang siyang ipahiya. Bakit? Sobrang mga kapatid yung pride natin na hindi tayo pwedeng ipahiya. And yet Jesus Christ, mga kapatid, took the shame. Why? Because He was motivated by a higher joy. And what was that higher joy, mga kapatid? Saving us. Ang pinagmamalaki ni Kristo ay tayo. At paano niya tayo pinagmalaki sa pamamagitan ng paghihirap niya at ng kanyang kahihiyan. Dalawa mga kapatid, paghihirap at kahihiyan. Every time na napapahiya ka mga kapatid, isipin mo na lang, He already took your shame. Verse 8, concerning these things, I pleaded to the Lord 3 times that it might depart from me. How many times, mga kapatid, have we pleaded na matapos na po itong pandemic? Sana matapos na. Walang taong hindi naghihirap ngayon, mga kapatid, sa pandemic. Pati mga bata, pati magulang naghihirap, pati teacher. Wala pong masaya, mga kapatid, dito sa pandemic ito. But if this is the messenger of Satan, and we complain, then what would be God's answer? Anong answer ng Panginoon, mga kapatid? Ito ang sagot ng Panginoon. My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Mga kapatid, pinakamahirap na bahagi ng Kristalismo itong tekstong ito. Bakit? Paano magiging made perfect ang strength ng Panginoon sa pamamagitan ng ating weakness? Let me give you several examples, lest you forget. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me. Lead me to Calvary. Mga kapatid, pag nakakalimot kayo, bumalik kayo sa Kalbaryo. Bakit? Sa Kalbaryo, sinolve ng Panginoon lahat ng ating problema. May pera ba ang Panginoon nung namatay siya? Definitely. May libingan ba siya? Pag namatay siya, wala rin. May kasama ba siya? Wala. And yet He was there. He suffered. Mga kapatid, He did not only suffer, He was motivated with joy. Hebrews chapter 12 verse 2. For the joy, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, for the joy that was set before Him, endured and suffered the cross, despising the shame. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay under trial, pakinggan ninyo ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient. Minsan mga kapatid, gusto natin pag kami trial, Lord, pwede bang tanggalin mo na lang yung trial o kaya tanggalin mo na lang yung temptation. Because we don't want to endure it. Sige nga mga kapatid, kapag ka may exam tayo, pwede bang sabihin natin, pwede bang tanggalin na lang po yung exam? Pwede bang sabihin nyo sa teacher o kaya sa gobyerno o sa board exam? Pwede bang sabihin, tanggalin na lang po yung board exam. Alam mo, ganda ng testimony ni Doc. Nakapasok na siya, testimony ni Doc, hindi ko lang po, pero let me testify about it. Sabi ni Doc, nag-board exam, lahat ng kanyang mga kasama, siya, buntis. So, hindi siya makapag-board exam. Nag-board exam na silang lahat, hindi siya makapag-review, so ang ginawa niya, pinagkukuha niya lahat ng mga notes ng kanyang mga kasama. At doon siya nag-aral, hindi niya alam kung saan doon ang lalabas. So, pipili siya doon kung saan ang pag-aaralan niya. Tapos pagdating sa board exam, mga kapatid, hindi alam kung ano ba, basta ihing-ihi siya, na hindi siya pwedeng lumabas. At pag lumabas siya, ang 4 na araw na yata ng board exam nila, nang paglalabas siya, hindi na siya makakabalik. So mga kapatid, ang ginawa na lang niya, inanswer na lang niya nang hindi binabasa.
Inansaran niya na hindi binabasa. Tapos nung lumabas yung exam, akala niya pinakamababa niyang grade doon. Hindi po yun ang pinakamababa niyang grade. Mataas po yung grade niya at nakapasa siya. Ngayon ay siya yung doktor dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. And thank you, Doc, for sharing that. Bakit? Doon makikita mo na impossibility na ipapakita ng Panginoon. Kakailanganin pa ni Gideon na tanggalin ang several thousands. Diba? 30,000 to 300. That's how many percent? 0.0. Hindi ko alam mga kapatid. That's way beyond. Pero kakailanganin ng Panginoon tanggalin lahat para maging weak ka. At pag weak ka na, sa Kanya ipapakita yung Kanyang strength. Pag nawalan ka ng pera, nawalan ka ng kakayanan, nawalan ka ng kabatak, nawalan ka ng pamilya, nawalan ka ng kaibigan, pag nawala lahat sa iyo mga kapatid, saka Kanya gagamitin na makakaabot ka ng mas marami kesa dun sa ikaw ay napakaraming lakas. And in the case of Paul, mga kapatid, in the case of Paul, kailangan siyang mahulag. Nung mayabang na mayabang pa siya, mga kapatid, pinagpe-persecute niya lahat. Bakit? Kasi iniisip niya walang alam itong mga ito. Ang minsan, sa ating zeal, na dami nating alam, minsan tatamaan ng tatamaan. Di ba gano'n? Ganyan ako dati, mga kapatid. Dahil alam ko nasa matuwid ako, wala akong pakialam kahit sinong masaktan, basta nasa katwiran ako. Gagawin ko yung kasi nasa katwiran ako. Bakit? Kasi malakas ako, ang dami kong alam. Pero ang dami ko rin nasasaktan. Dami kong alam. Nabasa kong Bible, nabasa kong Spirit of Prophecy, alam ko kung anong dapat, anong tama. Pero hindi ko ma-reveal si Christ sa kanila. Bakit? Kasi tungkol sa akin. Tungkol sa alam ko. Nung napakarami ko lang nasasaktan, mga kapatid, ngayon ko lang nakita. Sabi ko, kaya pala napakahina ako noon. Kasi sobrang taas na tingin ko sa sarili ko. Nung makita ko, mga kapatid, ang cross ng Kalbaryo, yung lahat ng kahinaan kinuha ni Kristo, parang hinugot na yata ni Kristo lahat ng kahinaan ng tao. Sa Kanya ipinroclaim yung victory. Sa Kanya pinroclaim yung victory, yung napakahina niya. At nung wala na siyang maibigay, mga kapatid, ibinigay niya yung Kanyang hininga. Sa Kanya sinabi, it is finished. Tapos na labanan. Sabi ni Satan, ano tapos na labanan? Ano tapos na? Hindi, tapos na. Talo ka na. Ano talo? Ano talo? Patay ka na nga eh. Okay. Si Pedro lalaban pa eh. Ha? Tatagpas pa natin. Ano? Laban tayo? Sabi ng Panginoon, bakit yung malabanan natin? Hindi tayo makikipaglaban sa ganyan. Ang nakikipaglaban sa ganyan, natatalo sa ganyan. Pero itong pakikipaglaban ko, yung full surrender ko, dito kayong lahat mananalo. Amen. Alam niyo mga kapatid kung kailan ka nananalo pag wala nang mahitata ang limang mo sa'yo. Anong walang mahitata? Sabi ng Panginoon, sinikap ng demonyo lahat at wala siyang makita kahit konti sa atin. Luging-lugi siya. Alam niyo mga kapatid, kapag ka may pride ka, may kayang gawin si Satan sa iyo. Pero pag wala ka ng pride, ano pang makukuha ni Satan sa iyo? Gusto mo yung katawan ko? Eto, yung katawan ko. Kung gusto mo yung eto, pera ko, sa'yo na. Tapos, kung walang-wala na, ano na? Pagbuhay ko, bibigay ko. Tapos ano pa makukuha ko sa akin? Wala ka na makukuha. Kasi lahat, binigay ko na lahat sa Panginoon. Because this life is not our home. We are not measured according to the possessions that we possess. We are measured according to the emptiness of our own souls. Nakita niyo mga kapatid yung widow, the widow's mite. Nung naglagay yung mayaman mga kapatid, sabi ng Panginoon, tingnan mo yung taong yan. Napakarami niyang binigay. Pero tingnan mo yung widow mga kapatid, ibinigay niya na lahat.
Mga kapatid, ang Panginoon ay hindi nakatingin sa binibigay mo. Ang Panginoon nakatingin dun sa may natitira pa ba sa'yo. Hanggat may natitira pa sa'yo, mga kapatid, hindi ka pamayaman sa langit. Intindihan niyo, mga kapatid? Pero pag wala nang natira sa'yo, dedicated ka pa rin sa Panginoon, kagaya ni Job, mga kapatid. Pero alam niyo, mga kapatid, ang kauna-unahang tinanggal ng Panginoon kay Job, pride. Ano sabi ni Job, mga kapatid? Ano sabi ni Job? Lord, wala naman akong ginawang masama sa iyo, ah. Bakit ako nagkakaganito? Sana hindi na lang ako pinanganak. Tinawag din, nanunumbat pa si Job. Nanunumbat pa siya sa Diyos. Sinumbatan siya ng kaibigan niya. Alam mo, kaya ka nagkakaganyan kasi makasalanan. Tignan niyo, kapatid, ang pattern natin. Pag nagkakasakit ang tao, iniisip natin, mali kasi kahit niya. Yun kaagad ang iniisip natin. Totoo naman din yun. Pero, you know, that is, ano lang yan eh, sideline lang yan eh. Side lang lahat mga kapatid. Pagka naghihirap ang tao lagi kaagad, kasi ganito siya, kasi ganito siya, kasi ganito siya. Pero mga kapatid, minsan hindi natin naiintindihan yung curriculum na meron ang Diyos para sa atin. Okay! Bakit? Hindi ba tayo sablay lahat? Di ba may kanya-kanya naman tayo kasablayan? Ikaw magaling ka sa health, pero pagdating sa anak mo, hindi mo mag-disiplina. Ito na magaling mag-disiplina, pero pagdating sa... I mean, all of us has its own holes, mga kapatid, to patch up. Bawat isa sa atin ay may butas na kailangan takpan. Pero kailangan mo nang linisin ang Panginoon bago niya takpan. Di ba ito? Hindi yung ginawa nito. Nilinis niya muna kasi nangingilaw ko pag kumakain ako. Nilinis mo na nito pagkatapos tinapalan niya. Ang problema sa ating mga kapatid, tinatapalan ka agad natin, hindi pa natin nalilinis. Kaya bulok pa rin ang tawag ko dito mga kapatid ay libingan. Libingan. Wala na ako sa sermon kung para pumasan tayo. Pero mga kapatid, in the case of Jesus Christ, He died of a broken heart. Di ba? He died of a broken heart. Very stressful mga kapatid, ang kamatayan ni Kristo because He did not die for Himself. He died to represent each one of us. Para sabihin sa atin. And then let's go back to Job. Alam mo mga kapatid, sabi ni Job, bakit ako nagkakaganito? Sana hindi na lang, sana namatay na ako ng panahon na ako ipinanganak. Sabi talaga ni Job. Kung makaastay, akala ko kung sino no? Katama-hanga tayo kay Job, di ba? Pero balikan niyo mga kapatid, bago magsalita si Elihu. Tingnan niyo yung kayabangan niya. Alam mo mga kapatid, pinagsabihan na siya ng kabataan ni Elihu. Ayaw pa rin niya makinig. Ito na ako kasing mga tatlo na mga kaibigan. Eh kung makasumbat naman kasi, akala mo yung wagas talaga. Pero pagdating ni Elihu mga kapatid, hindi pa rin nakinig masyado si Job, nagsalita na ang Diyos sa pamamagitan ng kulong. Ano sabi ng Panginoon? Very simple lang ang kanyang argument, Arlene. Sabi ng Diyos, nandun ka ba nung itatag ko yung langit at lupa? Paano mo sasagutin mo? Makadaragdag ka ba ng kahit isang buhok lamang sa ulo mo? Mga kapatid, pag gano'n ang exam, wala na tayong sagot. Diba? Sabi niya, kaya bang sugatan yung Leviathan? Dragon, ano ba? O buwaya, kaya bang sugatan? Nasugatan yung may buwaya, mga kapatid. Sinubukan yung sugatan yung buwaya. Pakikita. Mga kapatid, ang layo-layo ng tanong ng Diyos. At ito to mga kapatid, nakita mo ba, kaya mo bang magdagdag ng kahit itang star lang dyan? Pag ganito na ang tanong ng Panginoon, mga kapatid, bagsak ka na sa exam, di ba? Noong wala na kong may sagot sa exam si Job, mga kapatid, 0. Sa katapusan, 2 chapters before the last chapter, sabi niyo, wala akong maisagot. Kaya nanahimik na lang ako at pinuri ang Diyos. Mga kapatid, kapag ka nagtatanong ka sa Panginoon, siguraduhin mo masasagot mo ang tanong ng Panginoon. Lord, bakit nagkakaganito ako? Lord, bakit ganito ang nangyari sa amin? Lord, bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ganito? Sabi ng Panginoon, sasagutin ko yan sa isang kondisyon. Sagutin mo muna ako. Marunong ka pa sa akin. Pagka ginanito ka lang, ano naman isasagot ko doon? Wala naman ako doon, lalangin ang langit at ang lupa. Mga kapatid, parang sinasabi ng Panginoon, alam ko
ang ginagawa ko. Ang tanong, alam mo ba kung anong ginagawa ko sa'yo? Si Moses, nakapatay. Pagkatapos 40 years, nasa wilderness, sa sinawag ng Panginoon, sabi niya, pinatawag kita, Lord, hindi ako pwede, si ganito na lang, si ganito na. Sino ba gumawa ng bibig mo? Di ba't ako? Kung hindi mo kaya, tatawag ako ng isa pa para magsalita para sa'yo. Pero huwag mo na akong questionin kung anong gusto ko. Nung tawagan niya mga kapatid si Pedro, paano tinawag si Pedro? Nung panahon ang pinagmamalaki niyang propesyon ay magpapakain sa kanyang pamilya. Ano nangyari? Buong magdama, walang nakuha. At nung ang Panginoon pa naman naghihintay na mag-fail ka sa profession mo, saka siya darating. Hihintayin ka muna niya mabutata. Sige, kaya pa? Sige, go. Kaya pa? Sige. Pag hindi na kaya, saka siya darating. Wrong timing ang Panginoon. Hihintayin niya muna magkaroon ng grabing bagyo. Hihintayin niya muna mamatay ng 4 na araw, saka siya darating. Naman, Lord naman, ngayon pa, aanhin pa ang damo kung matinik malalim. Diba? Aanhin pa, Lord, ang damo, pero mga kapatid, God's timing is never late. Amen? God's timing is never late. He comes at the worst situation. Hindi siya darating, mga kapatid, sa sitwasyon na mag-o-okay ang lahat. Darating siya sa sitwasyon na wala ka ng solusyon. At pag wala ka ng solusyon, diyan siya magpapakita ng gilas. At diyan kami excited ni Mrs. Pag wala ng sweldo, pagka nakabuli-bulilyaso ng lahat, diyan kami excited ni Mrs. kasi magpapakita ang gilas na naman ang Panginoon sa amin. Na wala kaming pupurihin kahit sinong kapwa-tao. Bili na ng ticket para sa US. Ang ibig sabihin, utang. Yun ang ibig sabihin. Sabi ko kay Rafi, we'll pray.